Anti-Money Laundering Law, Anti-Money Laundering Council, anong nangyari sa inyo? Nung unang mga buwan, maingay kayo. Marami kayong pinahuhold ng mga asset na mga sangkot sa flood control scam. Marami na kayong di umano'y na recover, pero pagkatapos nun, nawala na. Nanahimik na. Para din katulad sa palasyo. Nagbukas sila ng website para maisumbong sa Pangulo. Napakaraming isinumbong sa Pangulo. Pagkatapos ngayon, hindi na natin alam kung ano nangyari sa mga isinumbong ng taong bayan sa Pangulo. Kaya halos tumigil na rin ang mga taong magsumbong kasi hindi nila nakita kung anong resulta ng kailang isinumbong. Ganon din po ang Anti-Money Laundering Council na silang merong kapabilidad na makita ang lahat ng mga bank record. Bakit nanahimik sila? Dati ang pinakahuli bago pumasok ang bagong taon, itong taong ito, hindi na bago, 6 na buwan na halos, ay tinatayang aabot daw ng mga 25 billion ang kanilang billion ba? Basta, hindi naman pala billion. Basta, hindi tama, 25 billion ang mga asset daw na kanilang in-hold sa iba-ibang mga personalidad. O ano nangyari doon? Inirelease na uli ninyo? Baliwala na ulit? Yan ang sinasabi natin, nakakalungkot. Parang lingas kugon lang sa aming kasabihan sa sabing Tagalog. Sa umpisa lang, agresibo. Sa umpisa lang, gumalaw. Pero nung tumulong ang taong bayang magbigay ng impormasyon sa Office of the President tungkol sa mga alleged korupsyon, wala na tayong narinig kung anong nangyari sa sumbong. Ito namang Anti-Money Laundering Council na merong kapabilidad mag-monitor ng mga bank account, wala na rin tayong narinig kung sino-sinong politiko at personalidad ang pinigil nila ang mga asset dahil pinagdududahang may kinalaman sa graft and corruption. Nawala na rin. Hindi ito kahinaan ng batas. Merong anti-money laundering law na dapat pinairal. Merong council na dapat nagtrabaho. Nasaan na kayo ngayon? Yung Office of the President na ina-assign para sa monitoring ng isumbong sa Pangulo, nasaan na kayo? Bakit wala na kayong report ngayon? Seryoso ba ang ating gobyerno para panagutin ang mga korap sa pamahalaan? O kaya tumigil kayo dahil na-discover nyo kayo-kayo rin ang isinusumbong ng mamamayan? Kayo-kayo rin ang dapat papanagutin ng mamamayan base sa personal knowledge sa kanilang mga barangay, probinsya, kanilang mga bayan at syudad sa buong Pilipinas na merong korupsyon sa mga infrastructure project at flood control ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Public Works and Highway, pang-to-market road sa ilalim ng Department of Agriculture at iba pa. Kasi noong unang mga araw, ipinapublish pa ng Malacanang kung ano-ano yung mga sumbong. Pero ngayon, wala na tayong nakita kahit ano. Nagtaki pa na ba kayo? Nagtago na ba kayo sa katotohanan? O pinaasa lang ninyo ang mga Pilipino, aakasyonan ninyo ng seryoso ang laban sa korupsyon? Nagtatanong lang po tayo. Kasi ako po ay tumutulong sa gobyerno dahil ako'y Pilipino. Pero sa kabila ng aking pagtulong na ito, voluntary, pinapalabas pa ninyo ng ibang sektor, masama ang ginagawa ko. Hindi po ako masama. Malinis ang aking konsensya. Nandyan ang ating Panginoon lumikha sa ating lahat. Alam niya kung ano ang ginagawa natin araw-araw at kung sino ang tama at mali. Itong aking panawagan sa AMLA at sa Office of the President ay lehitimo. Nasaan na kayo? Nasaan na yung sumbong ng taong bayan? Nasaan na ang resulta ng inyong trabaho sa ilalim ng ating mga batas? Nagkakalimutan na. Magkakalimutan na ba? Ano ito? Lukuhan ba ito? Kunwari kayo ay seryoso sa una
nasalbo ng investigasyon sa korupsyon. Tapos ngayon bigla kayong naglaylo, bigla kayong lumamig. Wala pa kaming nakikitang malaking taong nakulong. Wala pa kaming nakikitang malaking taong napatunayan. Puro aligasyon, puro bintang, puro lang kung ano-ano. Bakit? Nasaan ang katotohanan at katarungan sa mamamayang Pilipino itong nangyayaring ito? Malayong malayo tayo sa galaw ng international community at ng ibang mga bansang maunlad. Sa kanila ang kurap sa loob ng 1 linggo pinapanagot. Kinukumpiska ang ari-arian at ikinukulong kaagad. Hindi na nakakabalik sa kahit anong posisyon. Nagwi-withdraw at nagre-resign kapag nachismis sa korupsyon. Dito sa ating garapalan, ang korupsyon sa Kongreso, sa Senado, sa Executive Department, ang taong bayan ay gulong-gulo na. Hindi na malaman kung sino ang papaniwalaan. Ginagawa ko po ito dahil ako'y Pilipino. Gusto ko magkaroon ng resolusyon. Tama na, sobra na ang takipan. Tama na, sobra na ang paratang wala namang nangyayari. Tama na, sobra na ang mga paggamit sa mamamayan na kunwari seryoso sa bandang huli. Bumibigay pala kayo. Nasaan ang inyong sinimulan? Mag-iisang taon na next month ang laban sa korupsyon. 1 taon bago kayo makapagpakulong ng korap. Bilyon ang nawalang pera. Nandyan ang complainant, mga mamamayang Pilipino. Nandyan ang ebidensya, bilyon, trilyon ang nawalang pera ng mamamayan. Pagpapakulong lang ang gagawin nyo, hindi pa nyo magawa. Paglalabas lang ng ebidensya sa nawalang perang pag-aari ng Pilipino, ang bagal pa ninyo. Diba? Hindi na ho talaga ho pwede yung paisi-isi. Ako ginagawa ko ito dahil kasi grabe ang inyong pagpapaasa sa tao. Grabe ang inyong pagpapaniwala sa tao. Pero hindi naman nyo ipakita sa gawa at resulta ng dapat gawin. Umabot yata ng halos 30,000 ang mga report ng taong bayan sa mga anomalya, sa mga project sa gobyerno. Anong nangyari doon? Wala kayong inilabas. Sabi nyo, pananagutin ninyo, kakasuhan nyo, nasa na? Mag-iisang taon na. Pagdating ng 2027, lalong malabo na. Kasi eleksyon na yan, politika na yan lalo. Dahil mag-i-eleksyon sa 2028. Yan po ang nakakalungkot. Mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mga mamamayang Pilipino sa buong mundo na sumusuporta sa gobyerno ito, huwag niyo akong sisihin. Nagpapakatotoo lang ako. Wala naman akong puproteksyonan sa kanila. Wala akong kinakampihan sa kanila. Basta may korupsyon, dapat panagutin lahat. Pro-Marcos, anti-Marcos, o kahit sinong grupo. Dahil ang complainant, Pilipino. Pero bakit lumamig kayo? Nasaan ang mataas na expectation ng taong bayan kayo'y magpapakatotoo dito sa kalagayan ng ating bansa? Maawa naman kayo sa mahihirap, lalong naghihirap. Ang mayaman at nasa gobyerno, lalong masasarap ang buhay. Anong gobyerno meron tayo pagkaganyan? Please like and share.